Magandang gabi mga kakwento. Welcome back sa ating channel. Ako si Kuya Cox. Sa gabing ito, isang kakaibang kaso ang ating tatalakayin. Isang insidenteng nagsimula sa isang simpleng liham, ngunit nauwi sa isang malalim at nakababahalang investigasyon. Isang kwento ng pamilya, lihim at mga pangyayaring unti-unting nabuo sa likod ng katahimikan. Halina't alamin natin ang buong detalye ng kasong ito. Maiisip mo ba na ang isang 3 taong gulang na batang babae na naglalaro lamang sa tapat ng kanilang bahay ay bigla na lang nawala? At makalipas ang ilang oras, isang masaklap na pangyayari ang mabubunyag. Noong gabi ng Nobyembre 16, taong 2025, sa baryo ng Dongrali sa Nashik District ng Maharashtra, isang insidenteng yumanig sa buong komunidad ang naganap. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang pulisya sa isang mabigat na krimen. Ngunit ang tanong ay hindi lamang kung paano ito nangyari, kundi kung paano ito naisagawa ng tila maingat at pinagplanuhan. Ang naaresto sa kasong ito ay hindi isang ekstranghero. Isa siyang 22 hanggang 23 taong gulang na binata mula rin sa parehong baryo. Ilang oras lamang matapos ang insidente ay nahuli na siya ng mga pulisya. Gayunpaman, nananatili ang mas mahalagang tanong: paano niya nailayo ang bata? Biglaan ba ang lahat o matagal ng pinag-isipan? Ano ang mga nakuha ng forensic team sa lugar? At sapat na ba ang isang pag-aresto o may mas malalim bang katotohanang nakatago? Kung nais niyong makamit ang hustisya para kay Yadnya, isulat ang Justice for Yadnya sa comments at ibahagi ang video sa mas maraming tao upang hindi tuluyang mabaon sa katahimikan ang kasong ito. Ngayon ay balikan natin ang mga pangyayari. Sabado ng gabi, 16 ng Nobyembre taong 2025, unti-unti nang umuuwi ang mga tao sa Dongrali matapos ang maghapong gawain. Isa itong maliit na baryo sa Maligaon, Taluka, kung saan magkakakilala ang lahat. Magkakalapit ang mga bahay at karaniwan ng matao ang mga kalsada. Sa ganitong oras, madalas naglalaro sa labas ang mga bata. Gaya ng nakagawian, may ilang batang naglalaro sa tapat ng isang bahay. Kabilang sa kanila ang isang 3 taong gulang na batang babae. Masaya siyang nakikipaglaro sa ibang bata habang ang kanyang ina ay nasa loob ng bahay at nagluluto. Bukas ang pinto ng bahay kaya't paminsan-minsan ay sumisilip ang ina upang tiyaking maayos ang kanyang anak. Papalubog na ang araw. Kulay kahel ang kalangitan at may bahagyang malamig na simoy ng hangin sa mga lansangan. Patuloy ang halakhakan ng mga bata. Walang bakas ng paparating na trahedya. Bandang alas 7 ng gabi, lumabas ang ina upang silipin muli ang mga bata. Nandoon pa rin ang iba, ngunit wala na ang kanyang anak. Nagtanong siya agad, walang nakakaalam kung saan ito napunta. May nagsabing naroon pa raw ito kanina. May nagsabi namang baka tumawid lamang sa kabilang kalye. Inisip ng ina na baka pumunta lamang ang bata sa bahay ng kapitbahay. Isa-isa niyang sinilip ang mga kalapit na bahay, ngunit hindi niya ito nakita. Nang bumalik siya sa loob ng kanilang bahay, wala rin doon ang bata. Dito na nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Tinawag niya ang kanyang asawa. Magkasama nilang hinanap ang buong kalye. Tumulong na rin ang mga kapitbahay. May mga naghanap sa ibang kalsada at may mga nagtungo sa dulo ng baryo. Ngunit walang bakas ng bata. Unti-unting kumalat ang balita, lumabas ang mas maraming residente, may dalang mga flashlight, sinilip ang mga madidilim na iskinita, paulit-ulit na tinatawag ng ina ang pangalan ng kanyang anak. Nanginginig ang boses sa takot at pangamba. Alas 8 na ng gabi at ganap ng madilim. Iminungkahi ng ilang nakatatanda na ipagbigay alam na ito sa pulisya. May tumawag at ilang sandali pa'y dumating ang sasakyan ng pulis. Kinausap nila ang ina. Kailan huling nakita ang bata? Anong oras? At sino ang kasama? Itinala ang lahat ng detalye at agad silang tumulong sa paghahanap.
Sinuyod ang mga palumpong, mga bakanting bahay at maging ang paligid ng baryo. Ngunit lumilipas ang oras at wala pa ring balita. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang ilan ay nakatayo lamang at nag-uusap-usap habang may mga babaeng nakaupo sa tabi ng ina upang alawin siya. Iisa lang ang tanong ng lahat, nasaan ang bata? Samantala, may mga kabataang lalaki mula sa baryo ang naghanap sa labas ng komunidad sa may mga bukirin at masukal na lugar. Mahina ang ilaw roon, kaya't flashlight lamang ang kanilang gamit. Bandang 10:00 ng gabi, malapit sa isang mobile tower sa labas ng baryo, may isang nakapansin ng kakaiba. Lumapit siya at nang masilayan niya ang nasa damuhan, napahinto siya. Sa pagitan ng mga palumpong, may nakahandusay na maliit na katawan. Nang tutukan niya ito ng ilaw, napasigaw siya at tinawag ang iba. Natagpuan ang bata, ngunit wala na siyang buhay. Agad na nagtipon ang mga tao. Dumating din ang pulisya. Nang makarating ang mga magulang, ang tanawing bumungad sa kanila ay isang bangungot na hindi kailanman nanaisin ng sinumang magulang. Ang batang kanina lamang ay masayang naglalaro, ngayon ay wala ng galaw. Bumagsak ang ina sa lupa, nanatiling nakatayo ang ama, tila hindi makapaniwala. Agad na sinelyuhan ng pulisya ang lugar. Walang pinayagang lumapit. Tinawag ang forensic team, maingat na inasikaso ang katawan at dinala para sa pagsusuri. Sa paunang investigasyon, may mga palatandaang ikinaalarma ng mga otoridad. Maliwanag na hindi ito aksidente. Isa itong sinadyang gawain. Mula sa isang simpleng pagkawala, ang kaso ay naging isang mabigat na krimen. At ang pangunahing tanong ngayon, sino ang may gawa? Kinabukasan, balot ng katahimikan ang baryo. Nasa loob ng kanilang mga bahay ang mga tao at mahigpit na ipinagbawal ang paglabas ng mga bata. Sinelyuhan ang paligid ng mobile tower gamit ang dilaw na tape. Ang mga forensic expert nakasuot ng puti ay masusing nagsiyasat. Nangolekta sila ng lupa, bakas ng paa at anumang posibleng ebidensya na inilagay sa mga plastic bag. Nang lumabas ang resulta ng pagsusuri, nakumpirma ang pinakakinatatakutan ng lahat. Sumiklab ang galit sa buong baryo. Lumabas ang mga tao sa kalsada, humihingi ng hustisya para sa bata. Mabilis itong kumalat sa social media at lalo pang nadagdagan ang pressure ng pulisya. Dumating ang media, nakatutok ang mga kamera, ang lahat ay naghahanap ng sagot. Sinimulan ng pulisya ang paglista sa mga taong naroon noong gabing iyon, lalo na ang mga nakitang malapit sa bahay ng bata. May ilang residente ang nagsabi na may isang binatang nakita malapit sa bata noong gabing iyon. Ang pangalan niya ay Kerna, isang 22 hanggang 24 taong gulang na manggagawa mula rin sa baryo. May mga batang nagsabi na nakita nilang tinatawag ni Kerna ang bata at may ipinapakitang bagay. Sumama raw ang bata sa kanya sa kalsada, pagkatapos noon hindi na sila muling nakita. Nang makuha ang impormasyong ito, agad na hinanap ng pulisya si Kerna. Ngunit wala siya sa kanilang bahay. Ayon sa kanyang pamilya, hindi rin nila alam kung nasaan siya. May mga nagsabi ring mula pa noong gabi ng insidente ay hindi na siya nakita. Unti-unting nabuo ang larawan. May mga nakakita raw kay Kerna na tumatakbo sa labas ng baryo. Marumi ang damit at halatang balisa. Sa puntong ito, naging malinaw sa pulisya na siya ang pangunahing sospek sa kaso. Mas pinaigting pa ang paghanap sa kanya. Nagsagawa rin ng masinsinang operasyon ang mga pulis sa mga kalapit na baryo. Samantala, may panibagong ebidensyang lumitaw mula sa forensic report. Sinuri ang mga piraso ng damit na natagpuan sa lugar ng insidente. May mga bakas na nakita sa mga ito. Kaya ipinadala ang mga sample para sa DNA testing. Kasabay nito, ramdam sa buong baryo ang matinding tensyon.
Galit ang mga tao habang ang ilang matatanda naman ay patuloy na nagpapaalala na hayaan ang batas na gampanan ang tungkulin nito. Lubos na gumuho ang kalooban ng mga magulang ng bata. Nananatili silang nakapermi sa loob ng kanilang bahay habang ang mga kamag-anak at kapitbahay ay nagbabantay at nakikiramay. Paulit-ulit na tinitignan ng ina ang larawan ng kanyang anak habang umiiyak ng tahimik. Sa panahong ito, nagsimula ng umabot sa pambansang antas ang kaso sa pamamagitan ng media. Nagkaroon ng mga talakayan sa mga news channel at maraming tanong ang ibinato tungkol sa kaligtasan ng mga bata. Kinabukasan, matapos ang insidente, nakatanggap ng mensahe ang pulisya. May nagsabing nakita raw si Kernah sa isang karatig baryo. Agad na rumisponde ang mga otoridad at doon nila siya natagpuang nagtatago sa isang bakanting bahay. At siya ay inaresto. Nang dalhin siya sa istasyon ng pulisya, nagtipon ang maraming tao sa labas at nagsigawan. Sa kabila ng tensyon, nagawang kontrolin ng pulisya ang sitwasyon at naipasok siya sa loob. Dito nagsimula ang masusing interogasyon. Ang pinakamahalagang tanong ngayon, bakit niya ito nagawa? Sa simula, mariin niyang itinanggi ang lahat at iginiit na wala siyang alam. Ngunit nang iharap ang mga salaysay ng mga saksi at forensic sa ebidensya, unti-unting humina ang kanyang pagtanggi. Tinanong siya ng pulisya kung nasaan siya noong Sabado ng gabi. Una niyang sinabi na nasa bahay siya bandang alas 10, ngunit kalaunan ay sinabi niyang pumunta siya sa bahay ng kaibigan. Nagkaroon ng mga hindi pagkakatugma sa kanyang mga pahayag. Tinanong siya kung tinawag niya ang bata. Una niya itong itinanggi, ngunit nang iharap ang mga testimonya, umamin siyang tinawag niya nga, aniya, para lamang magbigay ng isang bagay. Patuloy ang pagtatanong at patuloy ding nagbabago ang kanyang salaysay. Minsan, sinabi niyang nagbigay siya ng candy at umalis. Minsan naman ay sinabi niyang wala siyang ibinigay at kinausap lamang niya ang bata. Nang iharap ng pulisya ang forensic report, isang matibay na ebidensya, biglang namutla ang kanyang mukha. Doon niya napagtanto na wala ng saysay ang patuloy na pagtanggi. Matapos ang ilang oras na tuloy-tuloy na interogasyon, tuluyan siyang bumigay at umamin sa lahat. Isinalaysay niyang noong Sabado ng gabi, nadaanan niya ang bata na naglalaro mag-isa sa kalsada. Tinawag niya ito sa pamamagitan ng pangakong bibigyan ng candy at sumama ang bata sa kanya. Dinala niya ito sa may bandang tore ng signal sa labas ng baryo, isang lugar na walang tao. Nang magsimulang umiyak ang bata, siya ay natakot na may makarinig. Pagkatapos nito, iniwan niya ang bata sa mga palumpong at mabilis na tumakas. Buong gabi siyang nagpapalipat-lipat ng taguan. Alam niyang nakagawa siya ng isang napakalaking krimen, ngunit wala na raw siyang magagawa pa. Nang marinig ang kanyang pag-amin, nanahimik ang buong istasyon ng pulisya. Maingat na isinulat ng mga opisyal ang kanyang buong salaysay at inilagay siya sa mahigpit na pagbabantay. Nang kumalat ang balitang ito, nagngit-ngit ang buong Maligaon. Muling nagtipon ang mga tao sa labas ng istasyon at nananawagan ng hustisya. Walang tigil ang coverage ng media at sa social media mabilis na kumalat ang panawagan para sa agarang parusa. Nang malaman ito ng mga magulang ng bata, hindi sila makapaniwala. Hindi nila maisip na ang gumawa nito ay isang taong mula rin sa kanilang sariling baryo. Agad na inihanda ng pulisya ang kaso para iharap sa korte. Tinipon ang mga ebidensya, inirecord ang mga salaysay ng mga saksi, inihain ang forensic reports at isinama rin ang pag-amin ni Kernah. Makalipas ang ilang araw, iniharap siya sa korte at ipinadala sa kustodiya ng pulisya. Nagsimula ang pagdinig ng kaso. Daan-daang mata ang nakatutok sa kanya sa loob ng korte. Naroon ang media, mga abogado, pulisya at ang pamilya ng biktima. At sa labas, patuloy ang pagtitipon ng mga tao na humihingi ng hustisya. Iniharap ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya
ang forensic report, medical report, mga salaysay ng saksi at ang detalyadong pag-amin ni Kierna. Malinaw ang takbo ng investigasyon at matibay ang ugnayan ng mga ebidensya. Sinubukan ng kanyang abogado na igiit na siya ay may suliraning pangkaisipan at hindi niya lubos na nauunawaan ang kanyang ginawa. At sinabing may matinding pressure umano ang investigasyon. Ngunit pinabulaanan ito ng prosekusyon. Ipinakita nila ang kanyang pag-amin ay malinaw at detalyado, na ang DNA ay hindi nagsisinungaling at na may mga saksi na nakakita sa batang sumama sa kanya. Tinawag din sa korte ang mga magulang ng bata. Humarap ang ina sa hukom at nakiusap. Bigyan ng hustisya ang aking anak. Parusahan ang gumawa nito. At nabalot ng katahimikan ang buong silid. May ilang babaeng abogado ang hindi napigilang mapaluha. Hindi naging madali ang kasong ito para kanino man. Makalipas ang ilang linggo, inilabas ng hukom ang kanyang desisyon. Idineklara na si Kierna ay nagkasala at hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Inatasan din ang pagbibigay ng pinansyal na kompensasyon sa pamilya ng biktima. Nang lumabas ang hatol, nagkaroon ng palakpakan sa labas ng korte at sigawan para sa hustisya. Mabilis itong kumalat sa buong bansa sa pamamagitan ng media at marami ang nagpahayag na naging maayos ang trabaho ng pulisya. Ngunit para sa mga magulang ng bata, walang desisyon ang makapagbabalik sa kanilang anak. May puwang sa kanilang tahanan na hindi na kailanman mapupunan. Paglabas ng korte, sinabi ng ina sa media na naparusahan na ang gumawa sa krimen. Ngunit ang sugat sa kanilang puso ay hindi kailanman maghihilom. At ang tanging hangad niya ay maging ligtas ang lahat ng bata. Nagbunsod ang kasong ito ng malawakang diskusyon sa Maharashtra tungkol sa kaligtasan ng mga bata. Sa mga lungsod at baryo, mas maging maingat ang mga magulang. Nagkaroon ng safety training sa mga paaralan at nagsagawa ng mga awareness campaign ang pulisya. Ipinaalala sa mga tao na huwag basta magtiwala sa kahit sino. Sapagkat minsan, ang panganib ay hindi nagmumula sa isang estranghero, kundi sa isang taong kilala. Kahit natapos ang hatol, hindi na bumalik sa dati ang Dong Rally. Tapos na ang kaguluhan sa mga lansangan. Naglalaro pa rin ang mga bata, ngunit mas mapagmatsyag na ngayon ang mga magulang. Ang mga magulang ng biktima ay patuloy na namumuhay dala ang kanilang sakit. Ngunit kahit paano ay may kaunting ginhawa sa kaalamang nakamit ang hustisya. Ang kwentong ito ay paalala na ang bawat bata ay mahalaga at ang kanilang kaligtasan ay responsibilidad nating lahat. Kailangan nating bumuo ng isang lipunan kung saan ang mga bata ay makapaglalaro ng walang takot at ang mga magulang ay hindi kailangang mangamba sa bawat sandali. Sapagkat kung hindi natin kayang pangalagaan ang ating mga anak, ano ang saysay ng ating lipunan? Kung nais niyong suportahan ang patuloy naming pagbubunyag ng katotohanan, i-like, i-share at i-subscribe ang channel na ito. Ang isang share ninyo ay maaaring magligtas ng isa pang bata. Ako si Kuya Cox, magkita-kita tayo sa susunod na video para sa panibagong update.